Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa malawak na disyertong lupain ng Israel, naglalakad si Jesus kasama ang kanyang mga alagad, tinuturo ang mga misteryo ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng mga kwento na tila simple ngunit puno ng malalim na kahulugan. Sa gilid ng kalsada, nagtipon ang maraming tao, sabik na makinig sa mga salitang magbabago ng kanilang pananaw at magbibigay liwanag sa kanilang mga kaluluwa. Nakasuot ng simpleng damit, si Jesus ay hindi mukhang hari, ngunit ang kanyang mga salita ay may kapangyarihang yumanig sa puso ng kahit sino. Ang tanong ng lahat ay, bakit gumagamit ng mga parabola si Jesus? Bakit hindi niya direktang sabihin ang katotohanan? Habang naglalakad, lumapit si Pedro, isa sa mga alagad ni Jesus, at nagtanong, "Guro, bakit po kayo gumagamit ng mga kwento? Hindi po ba mas madaling magsalita ng tuwiran upang maintindihan ng lahat?" Ngumiti si Jesus at tumingala sa langit na puno ng mga ulap na para bang kinakausap ang Ama. "Pedro," sabi niya, "ang kaharian ng Diyos ay puno ng mga hiwaga. Kung sasabihin ko ng direkta ang lahat ng katotohanan, ilan ba ang handang makinig at tunay na makaunawa? Sa pamamagitan ng mga parabola, binibigyan ko ng pagkakataon ang bawat isa na mag-isip, magtanong, at maghanap ng kahulugan. Sa ganitong paraan, ang mga naghahanap ng katotohanan lamang ang makakatuklas nito." Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang marating nila ang isang maliit na burol kung saan huminto si Jesus. Tumalikod siya sa kanyang mga alagad at humarap sa nagkakagulong mga tao. Sa malumanay na tinig, nagsimula siyang magkwento. May isang magsasaka, simula ni Jesus, na lumabas sa kanyang bukid upang maghasik ng binhi. Habang naglalakad siya, ang ilang binhi ay nahulog sa tabi ng daan. Kaagad itong tinuka ng mga ibon at nawala. Ang iba naman ay nahulog sa mabatong lupa, at bagamat agad na tumubo, natuyo ito nang dumating ang init ng araw sapagkat wala itong ugat. Ang ibang binhi ay nahulog sa lupa na may mga tinik, at nang lumaki ang mga halaman, nasakal ang mga ito at hindi nagbunga. Ngunit ang ilang binhi ay nahulog sa mabuting lupa, tumubo ng malakas, at nagbunga ng sagana, ang ilan ay tig-30, ang ilan ay tig-60, at ang ilan ay tig-100. Pagkatapos niyang magsalita, tahimik siyang tumingin sa kanyang mga tagapakinig. May mga nakakunot noo halatang naguguluhan. Sa likod ng karamihan, isang batang lalaki ang nagtaas ng kamay at nagtanong, "Guro, ano po ang ibig sabihin ng kwento?" Napangiti si Jesus at lumapit sa bata. "Ang parabola ay isang kwento tungkol sa ating mga puso," paliwanag niya. "Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang lupa ay ang puso ng tao. Ang binhing nahulog sa tabi ng daan ay ang mga taong nakakarinig ng salita, ngunit hindi ito nauunawaan. Kaagad itong inaagaw ng kaaway. Ang mabatong lupa ay para sa mga taong natutuwa sa salita, ngunit mababaw ang kanilang pananampalataya. Kapag dumating ang pagsubok, agad silang bumibigay. Ang lupa na may mga tinik ay para sa mga taong nakakarinig ng salita, ngunit nasasakal ng alalahanin sa buhay at ng pagnanasa sa kayamanan. Hindi sila nagiging mabunga. Ngunit ang mabuting lupa, ito ang mga taong nakakarinig at nauunawaan ng salita. Sila ay nagbubunga ng sagana." Napalunok ang karamihan, parang biglang lumiwanag sa kanila ang kahulugan ng kwento. Nakaramdam sila ng pagnanais na suriin ang kanilang sariling mga puso. Si Mateo, isa pang alagad, ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, paano naming malalaman kung anong uri ng lupa ang aming puso?" Tumingin si Jesus kay Mateo na parang binabasa ang kanyang kaluluwa. "Mateo," sagot niya, "ang puso ay nagbabago. Maaaring minsan tayo ay matigas na lupa, minsan mabatong lupa, at minsan ay mabuting lupa. Ang mahalaga ay ang pagsusumikap nating linisin at ihanda ang ating puso upang tanggapin ang salita ng Diyos, nang ito'y magbunga ng sagana." Habang patuloy na pinag-uusapan ng mga tao ang kwento ng si Medor, napansin ni Jesus ang isang matandang babae sa gilid ng karamihan. Umiiyak siya, hawak ang kanyang dibdib. Nilapitan siya ni Jesus at mahinahong tinanong, "Ano ang gumugulo sa iyong puso, inang?" "Naramdaman ko po na ako'y tulad ng mabatong lupa," sagot ng babae, "madalas akong makinig ng salita ng Diyos, ngunit kapag dumating ang problema, nawawalan ako ng pag-asa." Hinawakan ni Jesus ang kanyang kamay, ang mga matay puno ng malasakit. "Inang," sabi niya, "ang Diyos ay hindi tumitigil sa paghahasik ng binhi. Patuloy niyang sinusubukan ang iyong puso, binibigyan ka ng pagkakataon upang lumago. Hindi pa huli ang lahat. Maaari kang maging mabuting lupa kung bubuksan mo ang iyong puso sa Kanya."
Nagpatuloy ang paglalakbay ni Jesus kasama ang mga tao, at habang naglalakad sila, nararamdaman ng bawat isa ang bigat at kahulugan ng kanyang mga salita. Hindi na lamang ito simpleng kwento para sa kanila, ito ay naging isang paanyaya para sa pagbabago, isang hamon na tanungin ang kanilang sarili, anong uri ng lupa ang aking puso? Habang lumalayo sila sa burol, narinig ni Pedro ang bulong ng isang bata sa kanyang ina, "Inay, ibig ko pong maging mabuting lupa." Napangiti si Pedro at tumingin kay Jesus na naglalakad sa unahan. Sa susunod na kwento, alam niyang muling huhulmahin ni Jesus ang kanilang pananaw sa pag-ibig at pagpapatawad. Habang papalubog ang araw, nagtuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa isang maliit na bayan sa labas ng Jerusalem. Nakatipon muli ang mga tao, sabik na marinig ang susunod na kwento ng dakilang guro. Umupo si Jesus sa isang malaking bato at nagsimulang magsalita, ang kanyang tinig ay malambing ngunit puno ng kapangyarihan. May isang lalaki, simula ni Jesus, na may 2 anak na lalaki. Ang nakababatang anak ay lumapit sa kanyang ama isang araw at nagsabi, "Ama, ibigay mo na po sa akin ang bahagi ng ari-arian na para sa akin." Nagulat ang mga tagapakinig. Sa kultura nila, ang paghingi ng mana habang buhay pa ang ama ay lubhang nakakasakit at walang galang. Isang kabataan sa harapan ang nagsabi sa kanyang kaibigan, "Sino ang maglalakas loob na gawin ito?" Napaka-insulto. Ngunit nagpatuloy si Jesus, hindi nagalit ang ama. Bagkus, ibinigay niya ang bahagi ng mana sa nakababatang anak. Agad na kinuha ng anak ang kanyang yaman at umalis patungo sa malayong bansa, kung saan nilustay niya ang lahat sa walang kabuluhang pamumuhay. Nakikinig ang mga tao ng may pagkaawa, lalo na nang isalaysay ni Jesus ang paghihirap ng batang lalaki matapos niyang maubos ang kayamanan. Nang dumating ang matinding taggutom, sabi ni Jesus, wala na siyang pera. Nakahanap siya ng trabaho bilang tagapag-alaga ng mga baboy, isang trabaho na napakababa at itinuturing na marumi sa kanilang kultura. Gutom na gutom siya kaya't hinangad niyang kainin ang pagkain ng mga baboy, ngunit walang nagbigay sa kanya. Sa puntong ito, maraming tagapakinig ang napailing. Isang matandang lalaki sa likod ang sumigaw, ang kanyang kahihiyan ay lubos na. Sino pa ang tatanggap sa kanya ngayon? Tumingin si Jesus sa direksyon ng matanda at mumiti. Ngunit ang batang anak, sa kalagitnaan ng kanyang paghihirap, napaisip. Nagsabi siya sa kanyang sarili, ilang mga upahang manggagawa ng aking ama ang may sapat na pagkain, samantalang ako'y namamatay sa gutom dito. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sayo. Hindi na ako karapat-dapat tawaging iyong anak. Ituring mo na lamang akong isa sa iyong mga upahang manggagawa. Habang sinasabi ito ni Jesus, ramdam ng mga tagapakinig ang bigat ng pagsisisi ng anak. May ilan sa kanila ang pumikit, iniisip ang mga sariling pagkakamali at mga pagkakataong nasayang. Naglakbay ang anak pabalik sa tahanan ng kanyang ama, patuloy ni Jesus, at habang malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at napuno ng habag. Tumakbo ang ama patungo sa kanyang anak, niyakap siya ng mahigpit at hinalikan. Nagulat ang karamihan. Hindi karaniwan para sa isang ama na tumakbo, ito'y tanda ng kahihiyan para sa kanila. Isang batang babae ang nagtanong sa kanyang ina, "Inay, bakit siya tumakbo?" Ngumiti ang ina at hinaplos ang ulo ng anak dahil sa pagmamahal, anak. Minsan, ang pagmamahal ay mas mahalaga kaysa sa kahihiyan. Sinabi ni Jesus, ang anak ay nagsimulang magsalita, "Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat tawaging iyong anak." Ngunit pinutol ng ama ang kanyang salita at sinabi sa kanyang mga alipin, "Dali. Dalhin niyo ang pinakamagandang damit at isuot sa kanya. Lagyan siya ng singsing sa kanyang daliri at mga sandalyas sa kanyang mga paa. Patayin ang pinatabang guya at tayo'y magsaya, sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay, siya ay nawala at natagpuan." Habang sinasabi ito ni Jesus, napuno ng tuwa ang mga tagapakinig. Parang nararamdaman nila ang yakap ng ama, ang init ng kanyang pagmamahal na walang kondisyon. Ngunit biglang nagbago ang tono ng kwento ni Jesus. Samantala, patuloy niya, ang nakatatandang anak ay nasa bukid. Nang marinig niya ang mga tunog ng musika at sayawan, tinawag niya ang isa sa mga alipin at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ng alipin, "Dumating ang iyong kapatid, at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil nakabalik siya ng ligtas." Naggitngit ang nakatatandang anak, sabi ni Jesus. Ayaw niyang pumasok sa bahay. Lumabas ang ama at nakiusap sa kanya, ngunit sumagot siya,
Ama, naglingkod ako sa iyo sa loob ng maraming taon at kailanman ay hindi ako sumuway sa iyong utos. Ngunit hindi mo man lang ako binigyan ng kahit isang kambing upang makipagdiwang kasama ng aking mga kaibigan. Ngunit ngayon, dumating ang anak mong ito, na lumustay ng iyong yaman sa mga walang kwentang bagay, at pinatay mo pa ang pinatabang guya para sa kanya. Tahimik ang mga tagapakinig. Ramdam nila ang galit at pagkabigo ng nakatatandang anak. Isa sa mga alagad ni Jesus, si Juan, ay nagtanong, Panginoon, bakit ganoon ang naging reaksyon ng nakatatandang anak? Hindi ba't siya ang naging tapat at masunurin? Tumango si Jesus at nagpatuloy, sinabi ng ama, Anak, lagi kitang kasama at ang lahat ng akin ay sa iyo. Ngunit kailangang magsaya tayo at magalak, sapagkat ang kapatid mong ito ay patay na at muling nabuhay, siya ay nawala at natagpuan. Natapos ang kwento ni Jesus, ngunit tahimik pa rin ang karamihan. Isang binata ang lumapit at nagtanong, Guro, sino po ang tunay na nawawala sa kwento, ang anak na naglayas o ang anak na nanatili? Ngumiti si Jesus at tumingin sa binata. Anak, sagot niya, minsan, ang nawawala ay hindi ang nasa malayo, kundi ang nasa ating tabi, ngunit hindi nakikita ang tunay na halaga ng pag-ibig. Ang lahat ay natutong muli sa aral ni Jesus. Napagtanto nila na ang kwento ay hindi lamang tungkol sa anak na lumayo, kundi pati na rin sa mga nakatira sa loob ng tahanan, ngunit puno ng sama ng loob at inggit. Ang pag-ibig ng ama sa kwento ay kumakatawan sa pagmamahal ng Diyos na hindi napapagod at walang kondisyon. Habang naglalakad si Jesus palayo kasama ang kanyang mga alagad, tahimik ngunit puno ng kagalakan ang mga tagapakinig. Nagsimula silang mag-usap-usap, tinatanong ang kanilang sarili, paano ako tumutugon sa pag-ibig ng Diyos? Ako ba ang anak na naglayas, o ang anak na nanatiling nasa tahanan ngunit puno ng galit? Habang lumubog ang araw, nakaramdam si Pedro ng pag-init sa kanyang dibdib. Panginoon, sabi niya kay Jesus, ang iyong mga kwento ay hindi lamang mga salita. Para bang nabubuhay kami sa loob ng bawat isa. Tumingin si Jesus sa kanya, ngumingiti. Marami pa akong sasabihin, sabi ni Jesus, mga kwento tungkol sa kaharian na lampas sa ating mga inaasahan. Umaga pa lamang ay naglakbay muli si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Dumaan sila sa isang ubasan, kung saan maraming manggagawa ang abala sa kanilang gawain. Tumigil si Jesus at pinagmasdan ang eksena, saka ngumiti at nagtipon muli ang mga tao. Alam nilang may bagong kwento na naman siyang ikukwento, at sabik nilang inantay ang kanyang mga salita. Magsisimula na sana si Jesus nang magtanong si Pedro, Panginoon, bakit tila laging may pag-ikot sa iyong mga kwento? Para bang ang katarungan ay hindi palaging naayon sa ating inaasahan? Napangiti si Jesus at tumingin kay Pedro, makinig kayo sa kwento ngayon, Pedro, at tingnan natin kung ano ang masasabi mo pagkatapos. At saka nagsimula si Jesus. May isang may-ari ng ubasan, simula ni Jesus, na lumabas sa madaling araw upang kumuha ng mga manggagawa para sa kanyang ubasan. Nakipagkasundo siya sa kanila na babayaran sila ng 1 denaryo para sa maghapong trabaho. Sumang-ayon sila at nagsimula silang magtrabaho. Habang nagkukwento si Jesus, iniisip ng mga tagapakinig ang karaniwang pang-araw-araw na eksena sa kanilang bayan. Nagsimulang magbiro ang ilan, karaniwang araw lamang ito sa ating mga bayan. Ano ang kakaiba dito? Ngumiti si Jesus at nagpatuloy, ngunit sa 3 oras ng araw, lumabas muli ang may-ari ng ubasan at nakakita pa ng mga walang trabaho sa palengke. Sinabi niya, pumunta kayo sa aking ubasan at magtrabaho, at babayaran ko kayo ng naayon. Pumayag sila at nagsimulang magtrabaho. Ganito rin ang ginawa ng may-ari sa 6 at 9 na oras. Pati na rin sa 11 oras, lumabas siya at nakakita pa rin ng mga taong nakatambay, walang trabaho. Bakit kayo nakatayo rito nang walang ginagawa? Tanong niya. Ang ilang mga nakikinig ay nagbulong-bulungan. Ang 11 oras. Iyon ay halos hapon na. Anong klaseng may-ari ang kukuha pa ng manggagawa sa ganoong oras? Patuloy si Jesus, sumagot ang mga manggagawa, wala pong kumuha sa amin. Kaya sinabi ng may-ari, pumunta rin kayo sa aking ubasan at magtrabaho. Habang papalapit na ang takip silim, ramdam ng mga nakikinig ang pagkasabi. Alam nilang papalapit na ang sukdulan ng kwento ni Jesus. Tumigil si Jesus saglit, tumingin sa kanyang paligid, at saka nagpatuloy, nang dumating na ang gabi, sinabi ng may-ari sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at ibigay ang kanilang sahod. Simulan mo sa mga huling dumating hanggang sa mga unang nagtrabaho. May bahagyang kilig sa boses ni Jesus, alam niyang ikagugulat ng kanyang tagapakinig ang kasunod na bahagi.
Nang dumating ang mga huling manggagawa na nagtrabaho ng 1 oras lamang, sabi ni Jesus, binigyan sila ng tig-1 denaryo. 1 denaryo, sigaw ng isang lalaki sa harapan. Pareho ang sahod nila sa mga nagtrabaho buong araw. Ngumiti si Jesus, kitang-kita ang reaksyon ng kanyang tagapakinig. Nang makita ito ng mga unang manggagawa, inakala nilang makakatanggap sila ng higit pa. Ngunit nang ibigay ang kanilang sahod, natanggap din nila ang tig-1 denaryo. Maraming narinig na bulong-bulungan sa grupo. May ilang nagulat at may ilan na hindi makapaniwala. Hindi ba't hindi ito makatarungan? Tanong ng isa. Nagtrabaho kami ng buong araw, nagtitiis sa init ng araw, tapos pareho lang ang bayad namin sa mga huling dumating. Inilagay ni Jesus ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, na para bang siya ang may-ari ng ubasan, at sinabi sa paraang puno ng kahinahunan, "Kaibigan," sabi niya, "hindi kita niloko. Hindi ba't nakipagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang iyong sahod at umalis ka. Nais kong bayaran ang huling manggagawa ng pareho sa iyo. Wala ba akong karapatang gawin ang nais ko sa aking salapi? O naiinggit ka dahil ako'y mapagbigay?" Tahimik ang mga tagapakinig. Sa kanilang mga mukha, mababanaag ang kalituhan, pati na rin ang pagninilay-nilay. Si Santiago, isa sa mga alagad, ay lumapit kay Jesus. "Panginoon, ano po ang nais ninyong ituro sa amin dito? Hindi ba't parang hindi makatarungan ang ginawa ng may-ari?" "Makinig ka, Santiago," sabi ni Jesus. "Ang kaharian ng Diyos ay hindi tulad ng inyong kaharian. Sa mundo, sinusukat ninyo ang halaga ng tao batay sa kanilang nagawa at nakamit. Ngunit sa kaharian ng Diyos, ang biyaya ay hindi nakabatay sa merito, kundi sa kabutihang loob ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay hindi maaaring kitain o bayaran, ito'y ipinagkakaloob ng malaya at sagana." Nagsalita ang isang babaeng nakasuot ng lumang balabal sa likod ng karamihan. "Panginoon, ibig sabihin ba nito na kahit na ang mga naglingkod ng maikli lamang ay tatanggap ng parehong biyaya tulad ng mga naglingkod ng buong buhay nila?" Tumango si Jesus, nakangiti, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay hindi nasusukat ng oras o pagsisikap. Ang Diyos ay mapagbigay sa lahat ng tumatanggap sa Kanya, maging sila'y dumating ng maaga o sa huling sandali. Ramdam ng mga tao ang bigat ng mensahe. Ang katarungan ayon sa kanilang pag-iisip ay taliwas sa kabutihang loob ng Diyos. Si Mateo, na dating maniningil ng buwis, ay napangiti at nagsabi, "Kaya pala, Panginoon, madalas mong sabihin na ang huli ay magiging una, at ang una ay magiging huli." "Eksakto, Mateo," sabi ni Jesus. "Sa kaharian ng Diyos, hindi mahalaga kung gaano katagal o gaano karaming nagawa mo. Ang mahalaga ay ang pusong handang tanggapin ang kanyang tawag." Habang nagkakalat ang mga tao, dala ang kanilang sariling mga pananaw tungkol sa katarungan at biyaya, si Pedro ay nanatiling tahimik. Lumapit siya kay Jesus, ang kanyang mukha'y puno ng pag-aalinlangan. "Panginoon," tanong niya, "hindi po ba ito maghihikayat sa iba na maghintay na lamang sa huli bago maglingkod?" Tumitig si Jesus sa kanya, saka nagsabi, "Pedro, hindi ka ba natutuwa na ang Diyos ay mapagbigay? Sa totoo lang, ang biyaya ng Diyos ay isang paanyaya sa lahat na pumasok, kahit anong oras nila marinig ang tawag. Ngunit tandaan mo, ang tunay na kagalakan ay nasa paglilingkod, hindi sa paghihintay sa huli." Habang papalubog ang araw at umaagos na ang gintong liwanag sa paligid, narinig ni Pedro ang awit ng isang batang babae mula sa likod ng pulutong. "Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, na higit pa sa aming inaasahan." Napangiti si Jesus, alam niyang ang kanyang mga kwento ay patuloy na huhubog sa puso ng kanyang mga tagapakinig. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay. Sa kanilang daan, may mga nag-uusap-usap, nagtataka sa kahulugan ng biyaya at katarungan. Sa harap, si Jesus ay tahimik na nag-iisip. Sa susunod na kabanata, ang parabula ng mabuting Samaritano ang ilalahad, isang kwento na susubok sa mga hangganan ng kanilang pag-ibig at pagkakaintindi sa pagiging kapwa. Habang papalapit ang grupo ni Jesus sa bayan, nararamdaman nilang may kakaibang tensyon sa paligid. Nakatingin ang mga tao mula sa kanilang mga bahay, at ang mga pulutong ay nagkakagulo sa daan. Nalaman ni Pedro mula sa isang matandang lalaki na may naganap na pagnanakaw sa kalsadang patungo sa Jericho. Isang mangangalakal ang sinalakay, ninakawan, at iniwan sa gilid ng daan na sugatan at nag-agaw buhay. Si Jesus ay tahimik, nagmamasid. Nagtanong si Santiago, "Panginoon, bakit laging may karahasan sa daan papuntang Jericho? Hindi ba't napakadelikado ang rutang iyon?" Nagpikit si Jesus ng mata, parang nagdarasal, at saka siya nagsimulang magkwento.
May isang tao, simula ni Jesus, na naglalakbay mula Jerusalem patungong Jericho. Habang siya'y naglalakad sa mabatong daan, sinalubong siya ng mga magnanakaw. Pinagnakawan nila siya, binugbog ng husto, at iniwan siyang halos patay na sa gilid ng kalsada. Nagsimula ng magbulong-bulungan ang mga tagapakinig. Ang mga magnanakaw sa daang iyon ay kilala sa kanilang kalupitan. Ngunit habang nagpapatuloy si Jesus, may pag-aabang sa kanilang mga mata, hinihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Sa kaparehong daan, sabi ni Jesus, dumaan ang isang pari. Nang makita niya ang sugatang tao, tumigil siya saglit, ngunit lumihis siya ng daan at nagpatuloy sa kanyang lakad, iniwasan ang taong naghihingalo. Isang lalaki sa gilid ang nagtaas ng boses, hindi ba tungkulin ng pari ang tumulong? Bakit siya lumihis? Tumango si Jesus na para bang inaasahan ang tanong na iyon. Dumaan din ang isang Levita, patuloy ni Jesus. Isa ring relihiyosong tao, isa sa mga nagsisilbi sa templo. Nang makita niya ang sugatang tao, tumingin siya, ngunit tulad ng pari, siya'y umiwas at nagpatuloy sa kanyang lakad. Sa puntong ito, nagkaroon ng katahimikan sa paligid. Ramdam ng lahat ang kawalan ng malasakit ng mga taong inaasahan nilang tutulong. Si Juan, na tila naguguluhan, ay nagtanong kay Jesus, Guro, bakit po sila hindi tumulong? Hindi ba't iyon ang nais ng Diyos, ang magpakita ng awa? Tumingin si Jesus kay Juan at saka siyang umiti bago nagpatuloy. Ngunit isang Samaritano, sabi ni Jesus, binibigkas ang salita ng may diin, ang naglalakbay sa parehong daan. Nang makita niya ang taong sugatan, siya'y naawa. Lumapit siya, binendahan ang sugat ng tao gamit ang langis at alak, at pagkatapos ay isinakay niya ito sa kanyang sariling hayop. Dinala niya ito sa isang bahay pahingahan at inalagaan buong gabi. Maraming tagapakinig ang nagulat sa sinabi ni Jesus. Isang Samaritano. Alam ng lahat na may malalim na alitan ang mga Hudyo at mga Samaritano. Ang ideya na ang isang Samaritano ang tumulong ay tila imposible para sa kanila. Isang babaeng may suot na balabal ang lumapit sa kanyang kaibigan at bumulong, bakit Samaritano? Hindi ba't sila ikaaway ng mga Hudyo? Narinig ni Jesus ang bulong, at tinitigan niya ang babae, na para bang kinakausap siya ng kanyang mga mata. Kinabukasan, patuloy ni Jesus, kinuha ng Samaritano ang 2 denaryo, at ibinigay ito sa may-ari ng bahay pahingahan. Sinabi niya, alagaan mo siya, at kung magkukulang pa ito, babayaran ko ng buo pagbalik ko. Isang matandang lalaki ang nagtangkang tumayo mula sa kanyang kinaupuan. Hindi ba't kahangalan ito? Bakit siya magpapakahirap para sa isang estranghero? At higit pa, bakit niya tutulungan ang isang Hudyo, gayong sila'y magkaaway? Tumingin si Jesus sa kanya, ang kanyang mga matay puno ng kabutihan. Sino sa tingin mo, tanong ni Jesus, ang naging tunay na kapwa ng taong napahamak? Tahimik ang lahat. Alam nila ang sagot, ngunit parang may bigat na humihila sa kanilang mga puso. Sa wakas, may isang lalaki sa harapan ang nagsalita ng mabagal, ang nagpakita ng habag sa kanya. Ngumiti si Jesus. Tama ka, sagot niya. Humayo ka at gawin mo rin ang gayon. Ang mga tao'y nagsimulang mag-usap-usap. Ang parabula ni Jesus ay tila sumira sa kanilang mga inaasahan. Si Pedro ay tahimik na nakikinig, sinusubukang intindihin ang malalim na kahulugan ng kwento. Sa wakas, nilapitan niya si Jesus. Panginoon, sabi niya, ibig po bang sabihin ito na wala na tayong mga kaaway? Na ang sinuman, kahit ang mga itinuturing nating kaaway, ay maaari ring maging kapwa natin. Tumango si Jesus, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal. Pedro, sabi niya, ang tunay na pag-ibig ay hindi nagtatangi. Hindi ito naglalagay ng hangganan sa kung sino ang dapat nating mahalin. Ang bawat isa na nangangailangan ay ang ating kapwa. Kung gusto mong makita ang Diyos, tingnan mo siya sa mga mata ng taong sugatan at nangangailangan. Naglakad sila palayo mula sa pulutong, ngunit ang mensahe ni Jesus ay naiwan sa puso ng bawat isa. Ramdam ng lahat ang hamon na ipinakita ng parabula. Isang batang lalaki ang lumapit sa kanyang ama at nagtanong, Tatay, paano ko po gagawin ang sinabi ni Jesus? Paano ako magiging mabuting Samaritano? Hinaplos ng ama ang ulo ng bata at tumingin sa malayo, na para bang iniisip ang malalim na sagot. Anak, sabi niya, magsimula ka sa pagtulong sa kahit na sino, kahit hindi mo siya kilala. Ang mahalaga ay handa kang tumulong, tulad ng ginawa ng Samaritano. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, si Jesus ay tahimik, parang nag-aabang ng susunod na pagkakataon upang magturo muli.
Ramdam ng kanyang mga alagad ang bigat ng aral, ngunit alam nilang may higit pa silang matututunan mula sa kanilang guro. Habang naglalakad si Jesus sa kalsadang puno ng alikabok, nakita niya sa di kalayuan ang isang matandang mayaman na naglalakad ng mayabang. Alam niyang may susunod na kwento na kailangang isalaysay. Sa susunod na kabanata, tatalakayin natin ang parabola ng mayamang lalaki at si Lazaro, isang kwento ng kapalaran, kayamanan, at ang tunay na katarungan na ipinapakita sa buhay na walang hanggan. Habang papalubog ang araw, ang grupo ni Jesus ay umupo sa lilim ng isang malaking puno, nagpapahinga mula sa kanilang paglalakbay. Ang mga tao ay muling nagtipon, sabik na marinig ang mga kwento ng guro. Sa harap ng karamihan, nakita ni Jesus ang isang lalaking may marangyang kasuotan, naglalakad ng mayabang. Nakangiti siya sa kanyang sarili at nagsimulang magkwento. May isang mayamang lalaki, simula ni Jesus, na nabubuhay ng sagana araw-araw. Siya'y nagsusuot ng mamahaling damit at palaging nagpipiging sa mga masasarap na pagkain. Sa pintuan ng kanyang bahay ay may isang pulubi na nagngangalang Lazaro. Si Lazaro ay puno ng sugat at siya'y nag-aasam ng mga mumo mula sa mesa ng mayamang lalaki. Maging ang mga aso ay lumalapit at dinidilaan ang kanyang mga sugat. May bulong-bulungan sa karamihan. Ang pangalan na Lazaro ay nagdala ng awa sa kanilang puso. Alam nilang ang isang tao na pinababayaan sa ganoong kalagayan ay isang larawan ng kawalan ng katarungan. Isang babae sa gilid ang nagtanong, "Panginoon, bakit hinayaan ng mayamang lalaki na maghirap si Lazaro? Hindi ba't kayang-kaya niyang tumulong?" Ngumiti si Jesus, alam niyang iyon ang tanong na nais niyang sagutin. Nagpatuloy ang kanilang buhay na ganito, sabi niya, hanggang sa pareho silang namatay. Si Lazaro ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham, samantalang ang mayamang lalaki ay napunta sa Hades, nagdurusa sa mga apoy. May narinig na buntong hininga mula sa grupo. Hindi nila inaasahan ang biglang pagbagsak ng kapalaran ng mayamang lalaki. Tumingin si Jesus sa kanilang mga mukha, kitang-kita ang kanilang pagkagulat. Patuloy siyang nagkwento, ang kanyang tinig ay puno ng otoridad. Nang nasa Hades na ang mayamang lalaki, sabi ni Jesus, nakita niya mula sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang piling. Sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa ka sa akin. Ipadala mo si Lazaro upang isawsaw ang dulo ng kanyang daliri sa tubig at palamigin ang aking dila, sapagkat ako'y nagdurusa sa apoy na ito." Tahimik ang karamihan, parang naririnig nila ang sigaw ng mayamang lalaki sa kanilang isipan. Nagpatuloy si Jesus, ngunit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mong sa iyong buhay ay tinanggap mo ang lahat ng magagandang bagay, samantalang si Lazaro ay puro kasawian. Ngayon, siya'y inaaliw dito, at ikaw naman ay nagdurusa. Bukod dito, may isang malaking bangin sa pagitan natin. Ang mga nagnanais lumipat mula rito patungo sa iyo ay hindi maaaring makalipat, gayon din ang mula dyan patungo rito." Isang matandang lalaki ang napatayo, nanginginig ang boses habang nagtatanong, "Panginoon, ibig po bang sabihin ito na hindi na tayo makakapagsisi pagkatapos ng kamatayan? Na ang ating kapalaran ay hindi na maaaring baguhin?" Tumango si Jesus, ang kanyang mukha'y puno ng kalungkutan. Sapagkat ang buhay na ito ay ang ating pagkakataon upang makinig at sumunod. Ang ating mga desisyon dito ay may epekto sa ating walang hanggan. Ang mga tao ay nagtinginan sa isa't isa, parang nagsusuri ng kanilang sariling mga puso. Patuloy si Jesus, muling nagsalita ang mayamang lalaki, "Kung gayon, Amang Abraham, ipapadala mo na lang si Lazaro sa bahay ng aking ama. Mayroon akong 5 kapatid na lalaki. Hayaan mo siyang magbabala sa kanila, upang hindi sila mapunta sa lugar na ito ng paghihirap." Ngunit sumagot si Abraham, patuloy ni Jesus, at sinabi, "Mayroon silang Moises at ang mga propeta, pakinggan nila ang mga ito." Sumigaw ang mayamang lalaki, "Hindi, Amang Abraham. Ngunit kung may isang babangon mula sa mga patay at magbabala sa kanila, tiyak na magsisisi sila." Muling tinitigan ni Jesus ang kanyang mga tagapakinig, ang kanyang boses ay naging malalim at seryoso. Sinabi ni Abraham, kung hindi nila pinapakinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila mapapaniwala kahit na may isang magbangon mula sa mga patay. Tahimik ang lahat, na parabang ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa kanilang mga puso. Ang kwento ay tila hindi lamang isang simpleng babala, kundi isang hamon na suriin ang kanilang pananaw sa kayamanan at katarungan. Si Mateo, ang dating maniningil ng buwis, ay lumapit kay Jesus. "Panginoon," tanong niya, "ibig sabihin ba nito na ang ating kayamanan ay isang pagsubok kung paano natin ito gagamitin para sa iba?"
Ngumiti si Jesus at tumango, Mateo, ang kayamanan ay isang kasangkapan lamang. Kung gagamitin natin ito para sa ating sariling kapakinabangan lamang, nawawalan ito ng halaga. Ngunit kung gagamitin natin ito para tumulong at magpakita ng pagmamahal, nagiging kayamanan ito na may halaga sa walang hanggan. Isang batang babae ang lumapit sa kanyang ina, luhaan ang mga mata. Inay, sabi niya, kung makakakita tayo ng isang Lazaro sa ating daan, tutulungan po ba natin siya? Hinaplos ng ina ang ulo ng kanyang anak at tumingin kay Jesus. Anak, sabi niya, sapagkat sa bawat Lazaro na ating tinutulungan, nakikita natin ang mukha ng Diyos. Habang naglalakad palayo ang pulutong, nag-iwan si Jesus ng huling babala sa kanyang mga alagad. Ang buhay ay maikli, sabi niya. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ipakita ang awa at habag. Sapagkat sa oras na lumipas ang pagkakataon, wala nang makakabalik upang ituwid ang pagkakamali. Habang naglakad si Jesus kasama ang kanyang mga alagad, nararamdaman ng bawat isa ang bigat ng aral na iniwan ng kwento. Ngunit hindi pa tapos si Jesus sa kanyang mga parabola. Sa harapan nila, isang tao ang nagtanong, Panginoon, sino ang tunay kong kapwa? Alam ni Jesus na oras na para ilahad ang susunod na kwento, isang aral na hindi lamang tungkol sa awa, kundi tungkol din sa kung paano natin itinuturing ang bawat isa. Sa susunod na kabanata, tatalakayin natin ang parabola ng mabuting alipin, isang kwento ng katapatan at pananagutan. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, nagtuloy sina Jesus at ang kanyang mga alagad sa isang maliit na nayon, kung saan maraming tao ang naghihintay upang makinig sa kanyang mga aral. Habang papalapit sila, isang lalaki ang sumigaw mula sa pulutong, Guro, ano ang kaharian ng Diyos? Paano namin malalaman kung handa na kami para dito? Napangiti si Jesus at tumingin siya sa kanyang mga alagad, saka umupo sa isang malaking bato upang magsalita. Makinig kayo, sabi niya, at hayaan niyong ikwento ko ang parabola ng isang may-ari ng bahay na umalis sa isang malayong bansa. Nagtipon ang mga tao, at ang paligid ay tahimik na nakinig sa kwento ng guro. Sinasabi ko sa inyo, simula ni Jesus, may isang mayamang lalaki na nagpasya na maglakbay sa malayong lugar. Bago siya umalis, tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Sa bawat isa, ibinigay niya ayon sa kanilang kakayahan. Sa unang alipin, ibinigay niya ang 5 talentong pilak, sa ikalawa, 2 talento, at sa ikatlo, 1 talento lamang. Isang bata sa harapan ang nagtanong, Panginoon, ano po ang talento? Ngumiti si Jesus at hinaplos ang ulo ng bata. Ang talento, sabi niya, ay isang malaking halaga ng pera, sapat na para sa isang buong taon ng trabaho. Kaya't hindi ito maliit na halaga. Ito'y tanda ng pagtitiwala ng may-ari sa kanyang mga alipin. Nagpatuloy si Jesus, pagkatapos niyang ipagkatiwala ang mga kayamanan, naglakbay ang may-ari. Kaagad na nagtrabaho ang unang alipin. Ginamit niya ang 5 talento at pinalago ito, nagdoble ang halaga. Gayon din ang ikalawang alipin, ginamit niya ang 2 talento at nagdoble rin ito. Ngunit ang ikatlong alipin, sa halip na gamitin ang talento, ay humukay ng hukay sa lupa at itinago ang pera ng kanyang amo. Narinig ang bulungan ng mga tao. May ilan na tila nagtataka sa ginawa ng ikatlong alipin. Si Thomas, isa sa mga alagad, ay nagtanong, Panginoon, bakit niya itinago ang pera? Hindi ba't mas mainam na gamitin ito tulad ng ginawa ng iba? Tumango si Jesus, at saka siya nagpatuloy, pagkalipas ng mahabang panahon, bumalik ang may-ari at tinawag ang kanyang mga alipin upang mag-ulat ng kanilang nagawa. Lumapit ang unang alipin, bitbit ang 10 talento, at sinabi, Panginoon, ibinigay mo po sa akin ang 5 talento. Narito, nagdoble po ito at ngayon 10 na. Umiti si Jesus, gayahin ang ngiti ng may-ari sa kanyang kwento. Sinabi ng may-ari, magaling. Mabuting at tapat na alipin. Dahil naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa mas malalaking bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong amo. Narinig ang sigaw ng tuwa mula sa pulutong. Alam nila na ang unang alipin ay ginantimpalaan ng labis. Nagpatuloy si Jesus, dumating naman ang ikalawang alipin at sinabi, Panginoon, ibinigay mo sa akin ang 2 talento. Narito, nagdoble po ito at ngayon 4 na. Muli, natuwa ang may-ari, sabi ni Jesus, at sinabi rin sa ikalawang alipin, magaling. Mabuting at tapat na alipin. Dahil naging tapat ka sa kaunti, pamamahalain kita sa marami. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong amo. Isang batang lalaki ang nagtaas ng kamay, nagtanong ng sabik, Panginoon, ano po ang nangyari sa ikatlong alipin?
Huminto si Jesus saglit, ang kanyang mukha'y tila nagiging seryoso. Lumapit ang ikatlong alipin, sabi niya, at may takot sa kanyang mga mata. Sinabi niya, Panginoon, alam kong ikaw ay isang mahigpit na tao, nag-aani ng hindi mo itinanim. Natakot po ako kaya't itinago ko ang talento sa lupa. Narito ang inyong pera, buparin. Ramdam ng lahat ang tensyon sa hangin. Isang matandang babae ang napatakip ng bibig, parang alam na niya ang magiging tugon ng may-ari. Galit ang may-ari, sabi ni Jesus. Masama at tamad na alipin. Alam mong nag-aani ako nang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo man lang inilagay sa bangko ang aking pera, upang ito'y tumubo ng kahit kaunti? At sinabi ng may-ari sa kanyang mga tagapaglingkod, kunin ang talento mula sa kanya, at ibigay ito sa may 10 talento. Sapagkat ang bawat mayroong higit ay bibigyan pa, at ang wala, kahit ang kakaunting mayroon siya ay kukunin sa kanya. Itapon ninyo ang aliping ito sa kadiliman, doon ay may iyak at pagnangalit ng ngipin. Tahimik ang karamihan. Ramdam nila ang bigat ng kwento ni Jesus. Si Pedro, na tila nag-aalinlangan, ay lumapit kay Jesus. Panginoon, bakit ganito ang naging parusa? Hindi ba't hindi naman niya nawala ang pera, itinago niya ito? Tumingin si Jesus kay Pedro, at may lambing sa kanyang tinig nang magsalita, Pedro, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng mga kaloob, talento, oras, at pagkakataon. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng pagtatago o pagkatakot, kundi ng pagtitiwala at katapatan. Hindi sapat na hindi natin nawala ang ating mga kaloob, ang mahalaga ay ginagamit natin ito upang palagin ang kaharian ng Diyos. Nag-usap-usap ang mga tao, iniisip ang kanilang sariling mga kaloob at kung paano nila ginagamit ito. Isang lalaki ang tumayo at nagsabi, Panginoon, paano namin malalaman kung ginagamit namin ng tama ang aming mga talento? Ngumiti si Jesus at tumingin sa mga mata ng lalaki. Tingnan mo ang bunga, sabi niya. Kung ang iyong kaloob ay nagdadala ng pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan, ginagamit mo ito ng tama. Ngunit kung ito'y nagdadala ng takot, inggit, at pagkamuhi, kailangan mong magbago ng direksyon. Habang nagkakalat ang mga tao, napansin ni Jesus ang isang batang babae na nakaluhod, umiiyak. Lumapit siya at tinanong, Anak, bakit ka umiiyak? Tumingin ang bata kay Jesus, ang kanyang mga mata'y puno ng luha. Panginoon, sabi niya, natatakot po akong wala akong talento na magagamit para sa Diyos. Hinawakan ni Jesus ang kanyang kamay at mumiti. Huwag kang matakot, anak, sabi niya. Ang pinakamaliit na binhi ng kabutihan, kapag itinanim sa pag-ibig, ay maaaring lumago at magbunga ng sagana. Ang iyong puso ay ang iyong pinakamahalagang kaloob. Habang umaalis ang pulutong, ramdam nila ang kagalakan at inspirasyon mula sa mga salita ni Jesus. Ang bawat isa ay nag-isip-isip tungkol sa kanilang mga talento at kung paano nila ito maaaring gamitin ng tama. Nagpatuloy si Jesus kasama ang kanyang mga alagad at nakita nila ang liwanag ng buwan na sumisikat sa kanilang daan. Narinig ni Jesus ang bulong ng isang lalaki mula sa likuran, nagtatanong, Panginoon, ano po ang mangyayari sa mga hindi tumugon sa iyong tawag? Tumigil si Jesus at tumingin sa langit, tila naghahanap ng tamang oras upang magturo muli. Sa susunod na kabanata, ilalahad ni Jesus ang parabola ng 10 dalaga, isang kwento ng paghahanda at kahalagahan ng pag-alala sa tawag ng Diyos. Sa kalagitnaan ng gabi, nang patuloy na naglalakbay sina Jesus at ang kanyang mga alagad, narating nila ang isang bayan na naliligid ng mga lampara. Napansin ni Jesus ang mga kababaihang nagtitipon, bitbit ang kanilang mga ilawan. Tumigil si Jesus sa gitna ng pulutong at mumiti. Mayroon akong isa pang kwento para sa inyo ngayong gabi, sabi niya. Isang kwento tungkol sa kaharian ng Diyos at ang kahalagahan ng pagiging handa. Lahat ng tao ay tahimik na naghintay, sabik na marinig ang isa pang aral mula sa guro. Ang kaharian ng langit, simula ni Jesus, ay katulad ng 10 dalaga na kumuha ng kanilang mga ilawan at lumabas upang salubungin ang nobyo. Tumingin si Jesus sa kanya at mumiti, ngunit hindi sumagot, nagpapatuloy lamang sa kanyang kwento. Sa kalagitnaan ng gabi, may sigaw na narinig, narito ang nobyo. Lumabas kayo upang salubungin siya. Nagising ang 10 dalaga at inayos ang kanilang mga ilawan. Ngunit ang 5 hangal na dalaga ay napansin na wala na silang langis. Sinabi nila sa 5 matatalino, bigyan niyo kami ng inyong langis sapagkat nawawala na ang apoy sa aming mga ilawan. Narinig ang pag-iling ng mga tagapakinig. Alam nilang may mali sa nangyayari. Si Juan, isa sa mga alagad, ay nagsalita, Panginoon, bakit hindi nila ibinahagi ang kanilang langis?
Tumingin si Jesus kay Juan, ang kanyang mga mata ay puno ng kabatiran. Sinabi ng matatalinong dalaga, hindi namin maaaring ibigay sa inyo, baka hindi sapat para sa amin at sa inyo. Pumunta kayo sa tindahan at bumili ng inyong sarili. Kaya't ang mga hangal na dalaga ay umalis upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang nobyo, at ang mga handa ay pumasok kasama niya sa kasalan. Pagkatapos ay isinara ang pinto. Isang batang babae ang tumingin sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa. Inay, sabi niya, paano kung hindi tayo makapasok? Paano kung mahuli tayo? Hinawakan ng ina ang kamay ng bata at tumingin kay Jesus na parang hinihintay ang sagot. Nagpatuloy si Jesus, ang kanyang tinig ay naging seryoso, nang dumating ang 5 hangal na dalaga, tumawag sila mula sa labas, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Ngunit sumagot ang nobyo, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Tahimik ang lahat. Ramdam nila ang bigat ng sinabi ni Jesus, na parabang ang kanilang sariling mga puso ay isinara rin ng pinto ng nobyo. Tumingin si Pedro kay Jesus, ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat. Panginoon, tanong niya, ano po ang nais ninyong iparating sa amin dito? Tumingin si Jesus sa kanyang mga alagad, at pagkatapos ay sa pulutong. Kaya't magbantay kayo, sabi niya, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras ng pagdating ng anak ng tao. Narinig ang malalim na buntong hininga ng isang matandang lalaki sa likod ng pulutong. Panginoon, sabi niya, paano po kami magiging handa? Ano ang dapat namin gawin upang hindi kami maiwan? Ngumiti si Jesus at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng lalaki. Ang paghahanda ay hindi lamang tungkol sa paghahanda ng mga material na bagay. Ito'y tungkol sa paghahanda ng puso at kaluluwa. Ang langis ay sumisimbolo sa pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Kapag ang iyong puso ay puno ng pananampalataya, hindi ka kailanman mawawala ng ilaw kahit pa sa pinakamadilim na gabi. Ang mga tao ay nagsimulang mag-usap-usap, tinatanong ang kanilang sarili kung sila ba'y handa na. May ilan sa kanila na tahimik, nag-isip, habang ang iba'y humihikbi, na parabang napagtanto nilang kulang ang kanilang pananampalataya. Lumapit si Maria Magdalena kay Jesus, ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan at luha. Panginoon, sabi niya, ngayon ko lang naunawaan. Ang lahat ng ginawa mo para sa amin ay upang ihanda kami para sa kaharian ng Diyos. Tumingin si Jesus kay Maria, puno ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Maria, sabi niya, sapagkat ang pinakamahalagang kasalan ay paparating na. Ang anak ng tao ay babalik, at nais niyang ang bawat isa sa inyo ay makasama sa kasalan, kung handa lamang kayo. Habang nagkakalat ang mga tao, napansin ni Jesus ang isang batang lalaki na nakaupo sa gilid, hawak ang isang maliit na lampara na walang apoy. Nilapitan niya ito at tinanong, bakit ka nalulungkot, anak? Tumingin ang bata kay Jesus at sinabi, wala po akong langis para sa aking lampara, Panginoon. Paano ako makakapasok sa kasalan? Hinawakan ni Jesus ang lampara ng bata at mumiti. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Bilangin mo ang iyong mga dasal, ang iyong pagmamahal, at ang iyong mga mabuting gawa bilang iyong langis. Sapagkat ang bawat maliit na kabutihan na ginagawa mo ay naglalagay ng langis sa iyong ilawan. Ang bata ay napangiti, at parang ang kanyang lampara ay muling nagliwanag sa kanyang mga kamay. Salamat po, Panginoon, sabi niya. Gagawin ko po ang lahat para mapanatiling may langis ang aking lampara. Habang umaalis si Jesus at ang kanyang mga alagad, ramdam ng bawat isa ang bagong liwanag sa kanilang puso. Alam nilang kailangan nilang maghanda, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kagalakan ng kasalan na darating. Habang naglalakad sila patungo sa susunod na bayan, tumingala si Pedro sa langit at sinabi, Panginoon, pakiramdam ko'y marami pa kaming dapat matutunan. Tumingin si Jesus sa kanya at mumiti, Pedro, may isang huling kwento pa akong nais ibahagi. Habang papalapit na sa pagtatapos ang kanilang paglalakbay, naramdaman ni Jesus at ng kanyang mga alagad ang malamig na hangin ng gabi. Nakita nila ang mga bituin na kumikislap sa langit, na parabang nag-aabang ng huling kwento ng dakilang guro. Umupo si Jesus sa isang maliit na burol, at ang mga tao ay nagtipon sa paligid, alam nilang ang huling parabola ay magiging espesyal. Makinig kayong lahat, sabi ni Jesus, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang pastol na naghihiwalay ng mga tupa sa mga kambing. Sa araw ng paghuhukom, ang anak ng tao ay upo sa kanyang trono ng kaluwalhasyan, at ihihiwalay niya ang mga tao tulad ng isang pastol na inihihiwalay ang mga tupa mula sa mga kambing.
Isang batang lalaki ang nagtanong, Panginoon, bakit po inihihiwalay ang mga tupa sa mga kambing? Ngumiti si Jesus at sumagot, ang mga tupa ay kumakatawan sa mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, habang ang mga kambing ay kumakatawan sa mga lumilihis sa tamang landas. Pakinggan niyo ang sasabihin ng anak ng tao. Nagpatuloy si Jesus, sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, halikayo, kayong mga pinagpala ng aking ama. Manahin niyo ang kaharian na inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng mundo. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan niyo ako ng pagkain, ako'y nauhaw at binigyan niyo ako ng inumin, ako'y naging estranghero at tinanggap niyo ako, ako'y walang damit at dinamtan niyo ako, ako'y nagkasakit at dinalaw niyo ako, ako'y nabilanggo at pinuntahan niyo ako. Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga tao. Si Tomas, na tila naguguluhan, ay nagtanong, Panginoon, kailan po namin ginawa ang mga ito para sa iyo? Ngumiti si Jesus at sinabi, sasabihin ng mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakita na nagutom at pinakain, o nauhaw at pinainom? Kailan po namin kayo nakita na isang estranghero at tinanggap, o walang damit at dinamtan? Kailan po namin kayo nakita na may sakit o nasa bilangguan at dinalaw? Tumingin si Jesus sa kanilang lahat, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at habag. Sasagutin sila ng hari, sabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, anuman ang ginawa ninyo para sa isa sa pinakamaliit sa aking mga kapatid na ito, ginawa ninyo para sa akin. Tahimik ang mga tao. Marami ang napaluha, na para bang tinamaan ng bigat ng mga salita ni Jesus. Tumingin si Mateo kay Jesus, ang kanyang mukha ay puno ng pagninilay-nilay. Panginoon, sabi niya, ibig sabihin ba nito na ang lahat ng aming ginawa para sa iba ay isang paglilingkod para sa iyo? Tumango si Jesus, ang kanyang tinig ay puno ng kahinahunan. Mateo, sabi niya, kapag tinulungan ninyo ang nagugutom, ang nauuhaw, ang estranghero, at ang may sakit, ipinapakita ninyo ang tunay na anyo ng pagmamahal ng Diyos. Ngunit biglang nag-iba ang tono ng kwento ni Jesus. Pagkatapos, sabi niya, titignan ng hari ang mga nasa kanyang kaliwa at sasabihin, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa, patungo sa walang hanggang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi niyo ako binigyan ng pagkain, ako'y nauhaw at hindi niyo ako pinainom, ako'y isang estranghero at hindi niyo ako tinanggap, ako'y walang damit at hindi niyo ako dinamtan, ako'y may sakit at nabilanggo at hindi niyo ako dinalaw. Nagulat ang pulutong, ramdam nila ang takot at pagkabigla. Isang babae ang sumigaw, Panginoon, kailan po namin kayo nakita at hindi kayo tinulungan? Tumingin si Jesus sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Sasagot ang mga hindi matuwid, sabi ni Jesus, Panginoon, kailan po namin kayo nakita na nagutom, nauhaw, estranghero, walang damit, may sakit, o nasa bilangguan, at hindi namin kayo tinulungan? At sasabihin ng hari, katotohanang sinasabi ko sa inyo, anuman ang hindi niyo ginawa para sa isa sa pinakamaliit na ito, hindi niyo ginawa para sa akin. May katahimikan na bumalot sa paligid. Ramdam ng lahat ang bigat ng paghuhusga, ngunit kasabay nito, ang pag-asa na dala ng kaharian ng Diyos para sa mga matuwid. Isang batang lalaki ang lumapit kay Jesus, luhaan, at sinabi, Panginoon, paano po namin malalaman kung kami ay nasa kanan o kaliwa? Hinaplos ni Jesus ang mukha ng bata at mumiti. Anak, sabi niya, ang iyong puso ang magsasabi. Kung may pagmamahal, awa, at habag sa iyong puso, ikaw ay nasa kanan. Kung ikaw ay puno ng pagkamakasarili at pagwawalang bahala, kailangan mong baguhin ang iyong landas. Naglakad palayo si Jesus at ang kanyang mga alagad, ngunit ang bawat isa sa pulutong ay napaisip. Alam nilang ang kwento ay hindi lamang tungkol sa hinaharap na paghuhukom, kundi tungkol sa araw-araw na mga desisyon na ginagawa nila. Lumapit si Pedro kay Jesus, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Panginoon, tanong niya, handa na po ba kami? Nais naming sundan kayo, ngunit natatakot po kami sa aming kakulangan. Tumingin si Jesus sa kanyang mga alagad, puno ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Huwag kayong matakot, sabi niya. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpekto. Ang hinahanap niya ay ang pusong nagsusumikap, ang pusong nagmamahal. At habang patuloy kayong nagmamahal sa isa't isa, patuloy kayong nagiging bahagi ng aking kaharian. Habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang kalangitan, naramdaman ng bawat isa ang bagong pag-asa sa kanilang mga puso. Hindi sila iniwan ng guro ng walang pag-asa, kundi binigyan sila ng direksyon at layunin. Habang naglakad si Jesus kasama ang kanyang mga alagad patungo sa susunod na bayan, alam nilang natapos na ang serye ng mga parabola.
Ngunit alam din nila na nagsisimula pa lamang ang kanilang paglalakbay. Ang mga kwento ni Jesus ay hindi lamang mga aral, kundi mga paanyaya upang mamuhay ng may pagmamahal, pananampalataya, at habag. Tumingala si Juan sa langit at sinabi, "Panginoon, ang iyong mga kwento ay magiging gabay namin sa bawat hakbang." Ngumiti si Jesus, at sa huling pagkakataon sa gabing iyon, tumingin siya sa kanyang mga alagad at nagsabi, "Ang tunay na kwento ng kaharian ng Diyos ay ang buhay na isinusulat ninyo araw-araw. Humayo kayo at ipamuhay ang mga aral na ito." Ang mga parabola ni Jesus ay higit pa sa simpleng mga kwento, ito ay mga paanyaya sa isang bagong uri ng pamumuhay. Ang bawat isa sa atin ay tinawag upang maging isang buhay na parabola, isang kwento ng pag-ibig, habag, at katarungan na nagsasalaysay ng kaharian ng Diyos sa mundo. Naway mamuhay tayo ng may pananampalataya, nagdadala ng liwanag sa kadiliman, at nagiging mga tagapagdala ng biyaya sa bawat hakbang. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mga kwento ni Jesus, ang tunay na tanong ay hindi kung gaano karami ang ating natutunan, kundi kung paano natin isasabuhay ang mga natutunan natin. Naway ang ating buhay ay maging patotoo ng mga aral na ito, isang buhay na parabola na nagsasalaysay ng pag-ibig ng Diyos sa bawat sandali. Kung umabot ka hanggang sa dulo ng video at naantig ka sa mga kwento at aral mula sa mga parabola ni Jesus, i-comment ang salitang "binago" sa ibaba. Sa ganitong paraan, malalaman ko na kabilang ka sa mga sumubaybay ng buo at handang isabuhay ang mga natutunan. Gusto kong makita kung sino ang nakarating hanggang dito at handang magpatuloy sa pagbabago.